Anonymous Person Over Voice. Abala ako sa pagbuga ng usok mula sa sigarilyo, nakauubos lang, habang nakatanaw sa maingay at buhay na ilaw sa syudad ng New York. Malalim na ang gabi, pero parang umaga lang iyon sa mga tao. Ibang-iba sa mataas na gusaling kinatatayuan ko ngayon na madilim at walang kabuhay-buhay. Kung hindi pa sa liwanag ng buwan ay mapagkakamalang hindi ito nag-e-exist. Mula dito sa rooftop ay ramdam na ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin na tumatama sa mukha ko at naglilipad ng mahaba kong buhok. Narinig ko ang pagbukas ng pinto na gawa sa metal pero hindi ko iyon pinansin. Madam, nandito na po siya. Doon lamang ako nabuhayan. Ramdam ko ang mabilis na pagkabuhay ng dugo ko sa katawan dahil sa familiar na tinig niya. Dahan-dahan ako lumingon at doon mismo sa kasama niya natuon ang atensyon ko. Para akong vampirang uhaw sa dugo na nasisiyahan habang pinapanood ang panginginig ng katawan nito. I'm sorry, madam. Pumalpak ako sa trabaho ko. Hindi ko po napaghandaan na may bodyguard niyo pala sa Mr. Second Miller. Nagkakandautal na tugon niya at mabilis na gumapang papunta sa paanan ko. Don't touch my precious boots. Natatawang sabi ko at sinanyasan si W na hawakan ng babae. Paupuin mo. Nakakahiya naman sa kanya. Agad naman tumalima si W at walang panama ang babae kahit anong pagpupumiglas niya dahil sa laki ng katawan ni W. Please, huwag madam. Nagmamakaawa po ako. Patayin niyo na lamang po ako kung gusto niyo. Sobra-sobrang takot na mababaka sa boss nito. Pero ako hindi malang nakaramdam ni konting awa. Bagay lang itong gagawin ko sa kanya dahil sa pagpalpak niya. Ayoko sa lahat ay yung mga taong malaki ang binabayad ko tapos wala naman palang patutunguhan ang naiwawaldas kong pera. Though hindi issue sa akin ang salapi dahil marami ako noon. Ayoko lang talaga sa palpak. No. My dear, hindi agad kita papatayin para maranasan mo muna ang pagkakataon sa buhay mo na pagsisisihan mong nabuhay ka pa sa mundo. Malambing ang boses ko pero kabalagtaran noon ang bawat diin ko sa mga salita. Patayin niyo na lang ako! Sigaw niya at pilit pa rin nagpupumiglas lalo at tuluyan na siyang naiupo ni W sa upuang kaharap ko. At nasa gilid namin ang isang mahabang glass table kung saan nakapatong ang martilyo, kutsilyo, nail cutter, pako, tire wire at ilan pang kasangkapan na maaari kong gamitin sa unti-unting pagkitil ng buhay niya. Humalakak ako sa sobrang saya pagkarinig sa nanginginig niyang boses. Pinulot ko ang martilyo at hinimas-himas iyon habang patuloy sa pakikinig sa pagsigaw niya. Patay! Natigil ang huli niyang pagsigaw nang iangat ko martilyo at walang pag-aalinlangan kong ipinukpok sa bibig niya. Sa pool! Tuwang-tuwang tugon ko lalo't maliwanag pa sa sinag ng buwan ang pagdugo ng kanyang bibig at ilang sandali lang ay umuubo na siya at iniluluwa ang mga ngiping natanggal. Hinawakan ko ang baba niya at pilit siyang pinaharap sa akin habang pisil-pisil ko iyon. Yan ang napapala ng mga taong tanga. Marahas kong muling binitawan ang mukha niya. Please, patayin na ako. Pagmamakaawa niya. Hindi ganun kadali yun. Mas wawasakin ko pa maganda mong mukha dahil hindi naman pinakikinabangan. Angil ko. Alam kong takot na siya dahil kilala niya ako. Kapag may inutusan akong pumalpak, ay mas matindi pa kay kamatayan na sasapitin. Hindi nila ako matatakasan dahil kayang-kaya ko silang hanapin kahit sa ang sulok ng mundo sila magtago. Sayang, kung nadala mo na matiwasay dito sa Second Miller, sana'y masaya ka ngayon at wala sa kinaupan mo. Sayang. Naiiling na tugon ko bago bitawan ng martilyo at ang sunod kong pinulot ay ang kutsilyo. Patawad po talaga. Bumubula na ang bibig niya sa pagmumog ng sarili niyang dugo. Nagkabit-balikat ako ng tumingin kay W. Tahimik lamang itong nakatayo at nakapumulsa habang pinagmamasdan ang ginagawa ko. Muli akong humarap sa pobreng babae at masuyong hinaplos ang maganda niyang muka na wala namang silbi. Bye-bye, beautiful face. Masaya ako natawa dahil puno ng sakit siyang sumigaw. Well, hiniwa ko lang naman na magkabila niyang pisngi sa pinakamahinhing paraan na hindi siya masasaktan. Kung possible nga ang bagay na iyon. Napapalakpak ako na makitang puno na ng sariwa niyang dugo ang kalahating parte ng kanyang muka. Tada! Inches is snap! Hula ng beautiful face mo. Pumalakpak pa ako. Pero mas better kung babalatan natin.
At iyon nga ang ginawa ko. Gamit ang matulis at matalim na kutsilyo ay matyaga kong inalis sa mukha niya ang mga balat nito hanggang sa kitang-kita na ang laman ng matambok niyang pisngi. Sa bawat pagsigaw niya dahil sa sakit ay mas lalong nabubuhay ang dugo ko na pahirapan siya. Mas malakas na sigaw, mas exciting. Mas malakas na hagulhol at pagmamakawa. Mas matagal na proseso. Ang saya lang. Ayoko na! Ayaw mo na? Kawawa ka naman dahil gusto ko pa. Puno na lungkot na sabi ko na sinundan ng malakas na tawa dahil ang sayang panoorin. Nahirap na siya. Naikuyom ko ang kamao ko habang may mga imahe ng mga taong gusto kong makaranas ng ganito na pumapasok sa isip ko. Konting panahon na lang mangyayari na ang araw na matagal ko nang kinasasabikan. Kunting-kunti na lang. Matapos kong balatan ang buo niyang muka ay kinuha ko ang tire at humarap kay W. Babe, pwede mo pakasindihan to? Malambing kong tugon habang iniaabot sa kanyang isang gasera. Masaya siyang ngumiti at sandali munang pinahid ang tumalsik na dugo sa mukha ko. Sure, may madam. Anything for you. Puno ng pagsuyo niyang sagot at sinunod ang gusto ko. Ang tanga niya talaga. Dahil nauuto ko siya at lahat ng gusto ko at pinapagawa ko ay walang pagdadalawang isip niyang sinusunod. What a pathetic creator. Nang makita ko ang apoy na nasa gasera, itinapat ko doon ang dulo ng tire na pinutol ko na ang haba ay 2 dangkal lang siguro. Tatahiin natin ang bibig mo para hindi ka mapaos kakasigaw ha? Bilin ko sa babae. Siya ang babaeng inutusan ko na akitin si Second Miller at dalhin dito sa New York para masimulan ko ang matagal ko ng plano. Pero ang bruha ay pumalpak dahil nahuli. Kaya ito ang premyo ko sa kanya. No! No, please! Naghalo na ang dugo at luha sa kanyang muka na mas lalong nagpaganda sa tanawin. Sa sandaling uminit ang tire ay itinuso ko yun sa sulok ng kanyang labi. Dahilan para mas lalo siyang magpumiglas. Agad namang tumalima sa W at itinali ng lubid ang babae mula sa upuan kaya nawala na ito ng pagkakataon na pumalag. Wait lang, sandali lang to. Dahil medyo mahirap itusok ay inabot ko ang plies at yun ang inilalay ko sa pagtahi ng bunganga niya gamit ang tire. Dinig na dinig ang bawat pagbaon nito sa labi niya at unti-unti naman ay nawawalan siya ng boses hanggang sa tuluyan ng nasil ng wire ang kanyang bunganga. Mainit na mainit ang sariwang dugo nito na umagos pati sa mga kamay ko. Nakangisi kong pinagmasdan kung paano siya maghirap at indahin ng sakit. Sa oras na magawa ko ng plano ko ay mas malala pa dito ang sasapitin ng mga taong matagal ko ng kinamumuhian. Second Miller at isasama ko pati ang bodyguard niya. Napahalakak ako dahil sa naisip. Wala na sigurong masasaya kung silang dalawa ang nasa kalagayan ng babaeng ito at luluhod sila sa akin para buhayin na hinding-hindi ko gagawin. There is more, darling. Sunod kong pinulot ay ang nail cutter. Sandali kong pinutol ang kuko ko habang siya'y nagpupumiglas pa rin. Malayong-malayo na ang itsura niya ngayon sa sexing postura niya noon. Hinding-hindi na siya makikilala ni Numan. Umuungol siya. Sumukha pa lang yan, darling. Meron pa sa katawan na talampakan. Hinaplos ko ang buhok niya bago yun agad na higitin ng mahigpit. Habol na niya ang hininga niya pero hindi pa rin ako tumigil. Nakukulong sa bibig ang sigaw at nag-uumapaw na ang kanyang mga luha. But who cares? Not me. Ang ganda ng hikaw mo. Hinawakan ko yun at tinila para alisin sa tenga niya. Naputol ang butas ng tenga na kinasasabitan ng hikaw. Isinubo ko ang hikaw na iyon at dinamnam ang lasa ng dugo niyang natira doon bago ko idura sa kanyang pabalik. Ganon din ang ginawa ko sa kabila at ilang minuto lang ay wala na siyang tenga. Napatawa ko dahil sa itsura niya. Ang talentad ko talaga. Kaya ko magtanggal ng tenga gamit lang nail cutter. Kinuha kong alcohol para hugasan ang kamay ko na puro dugo at ang sobra ay isinaboy ko sa mga sugat niya. Yes? May sinasabi ka? Tanong ko na sinagot niya lamang ng ungol. Ang tanga ko naman sa naging tanong ko. Malamang hindi siya makakapagsalita dahil nakatahi ang bibig niya. Napahawak ako sa baba ko na tila nag-iisip. Ayoko namang maging bias kaya dapat ay pakinggan ko ang gusto niya sabihin. May paraan pa naman. Kinuha kong muli ang plies at iniipit doon ang wire na nasa bibig niya saka iyon mabilis na hinila. Dahil sa ginawa ko ay nadala pati ang labi niya.
Oops! Sorry! Napahagikik ako. Samantalang ang pobreng babae ay tuluyan ng nawala ng malay pero ramdam kong humihinga pa siya. Meaning, hindi pa tapos. Sabi nga sa kasabihan ng mga Filipino, hanggat humihingay may pag-asa. Pinagsalikop ko ang dalawa niya mga kamay bago ko itusok ang isang malaking pako doon at ibinaon gamit ang martilyo. Sinong bodyguard ni Second? Tanong ko. At kahit hindi ako tumingin sa kanya ay alam ni W na siyang tinatanong ko. Ipinagpatuloy ko ang pagtutorture sa babae habang hinihintay ang sagot niya. Si Agent Angela Sanchez, isang magaling na agent sa departamento nila at siya ang humahawak ng buong team tungkol sa kaso ng pagpapadala ng mga death threat kay Second Miller. Paliwanag niya. Kumunot ang noo ko nang marinig ang familiar na pangalan na binanggit niya. Sino nga ulit? Angela Sanchez. Naikuyom ko ang mga kamao nang makumpirmang tama nga ang dinig ko. Angela Sanchez. I know that bitch. Bakit siya? Sigaw ko dahil nagsisimula na namang umusbong ang matinding galit ko sa kanya. Sukdulan hanggang impyerno ang galit ko sa kanya dahil sa mga ginawa niya sa akin. At parang mapaglaro nga talaga ang tadhana dahil sa dinami-dami ng agent sa mundo ay siya ang naging bodyguard ni Second Miller. Ibinuntun ko ang lahat ng galit sa babaeng ngayon ay wala pa ring malay at sisiguraduhin kong hindi na magkakamalay kailanman. Angela Sanchez. Paulit-ulit na nag-e-echo sa isip ko ang pangalan at mukha ng babaeng iyon. That bitch. Nasa palad ko ang kutsilyo at walang habas kong pinagbubuno iyon sa katawan ng babae. Dahil sa nagsusumidhi kong galit sa mga taong matagal ko nang kinamumuhian. Panay ang sigaw at tawa ko sa bawat pagbaon ng kutsilyo sa laman niya habang iniisip na si Angela ito at sa Second. Papatayin ko kayo! Wala akong ititira! Sigaw ko hanggang sa mabutas ko ng dibdib ng babae at pati ang puso nito'y malinaw na sa paningin ko'y hindi ko pa rin tinigilan. Dudurugin ko rin sila tulad nito. Para ko nasisiraan ng ulo na makitang wakwak na ang katawan ng babae. Kinuha ko ang puso nito at nurog mismo sa mga palad ko. Ganito ang sasapitin niyo kapag nagkaharap tayo. Tumawa ko. Hindi ko pinansin ang pag-iinit ng sulok ng mga mata ko at pagsamulang pagtulo ng mga luha ko. Mainit na mainit ang palad ko dahil sa sariwang dugo at bahagya pang paggalaw ng puso. Tumatawa akong humarap kay W na matiim lang na nakatitig sa lahat ng ginagawa ko. Hindi niya ako mapipigil dahil kapag ginawa niya, iiwan ko siya na alam kong ikababaliw niya kapag nangyari. Masyado niya akong mahal kaya ang tangi niya lang pagpipilian ay suportahan ako. Uuwi tayo ng Pilipinas. Bukas. Deklara ko. Matagal bago siya sumagot. Are you sure? Yes. Magkasama na silang dalawa. Kaya mas mapapadali ang lahat. Hitting two birds with one stone. If that's what you want. Aasikasuhin ko na lahat para maging maayos ang buhay mo kapag nasa Pinas ka na. Malambing niyang sagot bago ko naramdaman ang puno ng pagmamahal niyang yakap. Anything for you. Napangisi ako habang ang tingin ay nasa babaeng wasak na ang buong katawan. See you soon, bitch. Ipadala mo sa kanila ang ulo ng babaeng yan. Tugon ko. Okay. Malapit ko na makuha ang gusto ko at sisiguraduhin kong sasapitin rin nila ang sinapit ng babaeng ito. I will kill them using my bare hands. Second's person-over voice. Nasaan na si Fifth? Nayayamot na tanong ni Fort habang ako'y nagkabit-balikat lang at tutok ang mata sa TV. Nambababae na naman yun. Ani 6. Kaya aga-aga ng bababae ka agad? Si Kuya First na halata na rin ang pagkayamot. Ang hilig ba, Kuya? May tamang oras? Nagtawanan kami dahil sa pagsabat ni Third. Nandito kami ngayon sa kondo ko, nakahilata dahil pinagbawalan akong lumabas ni Kane. Lalo at mas lalong napapadalas ang death threat sa akin ngayon. At para hindi ako maboard dito mag-isa, ay nang magandang loob ang mga kapatid ko na samahan ako. Sa ganda kong lalaki, nagmumukha tuloy akong bakla ngayon. Basta ganyang usapan, nabubuhayan kayo. Ganun talaga kapag gwapo, Kuya. Ani 7. Usapang gwapo ba? Si Fifth, nasa wakas ay dumating rin. May bitbit itong mga pagkain na agad namin dinamba dahil sa sobrang gutom. Wala pa kaming agahan. Kung kagupuhan lang naman wala kayong panama sa akin. Kita nyo nga natagalan ako dahil dinumog ako ng mga babae sa baba.
Napagkamalan akong Greek god. Pagyayabang niya. Ipaubayo ko na sa inyo yan. Ayoko maging gwapo. Kahapon pagpunta ko sa mall, hindi ako pinapasok ng guard. Ani 6. Uy, sabay-sabay naming tanong. Kailangan ko rin ng marshal para makadaan ako ng maayos. Dahil sa dami ng mga babaeng dumudumog sa akin. Well, ayos lang sa akin. Na kayo ang mas gwapo. Nakakasawa din naman. Last week nakulong ako dahil may sinapak ako sa bar. At nung malaman ng mga kababaihan, nilais nilang maging kriminal, makasama lang ako sa loob. Nagkibit balikat sa third. Ayokong mapasama sila ng dahil sa akin. Napabaling kami kay Fort na siyang hindi nagsasalita sa sulok at panay lang ang kain. What? Don't give me that look, guys. Wala akong may pagmamayabang. Aniya. Alam ko namang hindi bagay sa akin ang salitang gwapo. Lagpas na kasi ako sa stage na yun. Pagkikibit balikat niya. Nox, lakas nun? Natatawang sabat ni 7. Well, ako bilang bunso, tanggap ko na hindi ako gwapo. Isa pa ayoko rin naman dahil yun na naging dahilan ko bakit nag-quit ako noon bilang sakristan. Unang araw ko, nagmukhang Ed sa simbahan at hindi nakapagmisa si Father dahil sa dami na nagpapapicture sa akin. Naubos ang oras niya. Nakipag-appear siya sa amin habang panay ang tawa. Kapag talaga ganito usapan, lumalabas ang itinatagong kaibangan ng mga ungas na ito. Napabaling kami kay Kuya First na kumunot agad ang noo. Ilang ulit ako natulog sa labas ng kulambo dahil nalaman ng baby ko na pinagkakaguluhan ng madumi kong damit sa laundry shop. Seryosong sagot niya na sabay-sabay naming ikinangiwi. The word, baby ko. Yucks. Saan ka pupunta? Nagtatakang tanong nila nang tumayo akong bigla. Nagkibit balikat ako at itinuro ang daan papuntang kusina. Sa kitchen? Nakakailang pala na ako ang topic niyo. Sabi ko sabay tawa ng malakas dahil sa mga mukha nilang parang natuklaw ng ahas. Nakapasok na ako sa kusina nang marinig ko ang mga mura nila. Mga slow, hindi agad-agad sa sinabi ko. Kumuha ko ng maiinom bago bumalik sa sala. Nakita ko silang pinagkakaguluhan ng cellphone ni 6. What's that? Tanong ko. Natatawang bumaling sa akin si Fifth. Itong si 6, pinag-aaksayan ng oras yung babaeng nakilala niya sa SSS. If I know, poser yan. Hindi siya poser, bro. Nakita ko na siya sa personal at talagang maganda. Sabat ni 6 na hindi inaalis ang tingin sa cellphone. Pati ako ay nakidungaw na rin at nakibasa sa conversation nila. 6, Miller. Anong tipo mo lalaki? Naomi Chu. Yung lalaki mabait, matalino, masipag, mapagmahal sa pamilya at makajos. Naghalakhakan kami dahil sa reply nito. Patay tayo dyan. Sa lahat ng binanggit niya, wala kang tinaglay ni isa. Kantsaw ko. Nalukot ang mukha niya at hindi magkanda ugaga. Anong nire-reply ko? Akin na, ako magta-type. Pag-aagaw ni 7 at siya nang humawak ng cellphone ni 6. Sige, out muna ako kasi papaliguan ko pa yung kapatid ko at tutulungan yung kapitbahay namin sa pagbubuhat ng bagahe nila. Nagkatinginan kami habang pinapanood ang isang asong si 7 habang libang na nagtatype. Mag-review din kasi ako para sa bar exam. Gusto kasi ni mommy na maging top-notcher ako. Alam mo naman na mahal ko ang mommy ko at gusto ko maging proud sa akin sa dad. Sige, baka mamayang gabi na ako makachat dahil sa hapon pupunta pa ako sa simbahan para tumulong kay father sa pagbo-volunteer na tulungan ng mga nasalanta ng bagyo noong nakaraan. Bago niya pindutin ang sand ay puno ng pagmamayabang siyang humarap sa amin. Oh, burn! Kantsawa namin. Nox bro, lakas ng dating nun. Dapat lang sakyan ng mga babae para madaling makuha. Anya, masarap nga namang sakyan ng mga babae. Sabat ni Fifth at humalakhak. Quiet guys, nag-reply na. Muli naming ibinalik ang tingin sa cellphone ni 6 na nasa kanya na ulit. Ang bait mo naman palang anak. Sabihin mo, masipag din akong gumawa ng anak. Question ni Fifth kaya binatukan ko siya. Gago bro, huwag mong madaliin. Angil ko. Eh di, sabihin mo, I'll be gentle. Sagwa mo, ako na nga lang. Agaw ni third at siya na nag-reply. Hindi naman, pinapahalagahan ko lang ang mga mahal ko. Ang sarap mo naman pala magmahal, mapagpahalaga. Bakas na bakas sa mukha ni 6 ang excitement habang binabasa ang reply ng babae habang kami ay aliw na aliw. Sabihin mo bro, masarap din akong dumilat kumagat. Nakakatirik ng mata. Ani Fifth.
Kahit talaga kailan, kalahating gagot purong malibog ka bro. Si Fort na himala ay nakikisali sa mga kalokohan namin. Gusto mo? Mahalin din kita para maranasan mo ang pagpapahalaga ko? Siya ang sumagot. Kagad na umangal si Fifth. Ano ba yan? Masyadong mga pabebe mga reply nyo. Dapat paspasan. Mas maganda kung dahan-dahan. Sabay-sabay naming sigaw sa kanya. Pwede rin naman. Bigyan mo ng knock-knock para kiligin. Sa lahat ng suggestion ni Pip ay doon lang kami sumang-ayon. Napakamot sa batok niya si Six. Wala akong alam na knock-knock. Namula pa ang mga pisngi niya kaya inulan siya ng kantsaw. Mas mabuti pa kung pick-up line na lang. Si Pip pa rin. Makaluma na yun bro. Ani ko. Mas makaluma, mas kikiligin ng mga babae. Sige, anong pick-up line? Tanong ni Six. I-type mo dyan. Alam mo bang, mula na makilala kita ay naging paborito ko na ang buko? Bakit? Ang sarap kasi ng katas mo. Isa pa ang buko mo, ang tinatangi ko. Naghiyawan kami lahat, lalo nang maisan iyo ni Six. Para kaming mga tanga na hindi malaman. Langya bro, buti hindi ka nasasampal ng mga babaeng na i-date mo. Tatawa-tawa pa rin tanong ni Fort. Hindi nila mapapasampalan tulad ko dahil kapag ako, gumante, dirit pa sa sikat ng araw ang mga mata nila. Kapag nagkatulo ka, good luck na lang sa'yo. Nakangiting tugon ni Kuya First. Nag-reply na. Pukaw ni Six kaya muli kaming napabalik sa kachat niya. Bastos! Itanong mo kung kailan ang buwan ng dalaw niya. Pangungulit ni Pip na hindi ko alam kung ano na naman ang pumasok sa may hilig na kukote. Agad na umiwas si Six. Ayoko nga. Kay Joy nito ako na nga. Sabay agaw niya ng cellphone. Kami naman ay halos magkapalit na ng mga mukha dahil sa pagsisiksikan at pag-uunahan na tumingin sa screen. Kailan ang buwan ng dalaw mo? Gago, napakabastos mo. Wala kang respeto sa babae. Gaga, itinatanong ko para mabilhan kita ng napkin kapag kailangan mo. Hindi ko sinabi na ipapakita ko sa akin ang regla mo. Ang choose mong babae ka. Karangalan para sa mga babae ang mabastos ko. Sinin na lang nito. Sabay-sabay kaming bumunghalit ng tawa dahil gigil na gigil si Fifth habang nagre-reply. Pagulong-gulong kami sa sahig habang siya'y salubong ang mga kilay. Yan ang napapala mo dahil mahilig ka. Fifth, the horny Miller. Burn! Kantsaw ni Seven at Third habang kami panay na ang bunghalit ng tawa. Dinamay mo pa ako. Ang ni Six na natatawa rin. Patuwarin ko kayong babaeng yun. Asik niya at padabog na naglakad patungo sa pinto para siguro umalis na pero pare-pareho kaming tumigil sa pagtawa at pagkantsaw nang may mag-doorbell. Dahil siya ang pinakamalapit sa pintuan ay siya na rin ang nagbukas. Wala naman tao. Anya. Nagsitayuan kami at sumunod sa kanya. Nagpalingalinga kami sa paligid at tama siya. Wala ngang tao. May box. Itinuro na Third ang box na siya namang agad na pinulot ni Fifth. Isa yung box na kulay black at may violet na ribbon. Inalog-alog niya. At nagkatinginan kami dahil may tumutunog doon. Buksan natin sa loob. Sumang-ayon kami at dali-dalim bumalik sa loob. Inilapag niya yun sa center table at walang pag-iingat na sinira ang wrapper at ribbon. Hanggang sa mabuksan iyon na tumambad sa amin ang pugot na ulo ng babae. Sabay-sabay kaming napasigaw at sabay-sabay din kaming napatakbo patungo sa kwarto ko. Ilang ulit ako napamura nang hindi maalis sa isip ko ang ulong iyon na sandali kong nasilip. Sigurado kong ulo iyon ng babae dahil sa haba ng buhok. Nangangamoy na ang dugo na naipon doon. Wasak ang labi nito na tila tinahi sa brutal na paraan. Binalatan ang buong mukha at hiniwa-hiwa. Nagsitayuan ang mga balahibo ko dahil doon. Nanginginig na kinapako ang cellphone ko sa bulsa para tawagan si King. Shit! Nakakasuka! Asik ni Fifth na ngayon ay namumutla rin. Tumakbo ito patungo sa bintana at doon tuluyang sumuka. Totoong ulo yun ng tao! Sa Third na bakas ang pag-aalala na nakatingin sa akin na hanggang ngayon ay nanginginig pa rin ang mga kamay. Sinong halangang kaluluwa nagpapadala nun? Creepy! Sa isang iglap ay nabura ang mga halakhak namin at kasiyahan. Napalitan iyon ng pangingilabot at takot. Lahat kami mababakasan ng pagkagulat, takot at pangingilabot. Sandaling natulala dahil sa nasaksihan.
Kahit mga lalaki kami, may kinatatakutan pa rin at hindi ko talaga kayang sikmurain ang nakita ko. Napaka-brutal ng kung sino mang may gawa noon at to think na ipinadala dito ay alam kong para sa akin iyon at isa na namang threat. King, I need you here. Hindi ko napigilan ang panginginig ng boss ko nang sa wakas ay sagutin niya ang tawag. What happened? Basta pumunta ka rito. I'm on my way. Kaagad din itong pinutol ang tawag. Alam kong abala siya ngayon sa pag-aasikaso ng interview na pupuntahan ko para ipahayag ang sandali kong pag-alis sa showbiz. Pero hindi ko mahandle ang ganitong klase ng sitwasyon. Kailangan ko siya ngayon dito. Relax, bro. Dinapik ni Kuya First ang balikat ko bago muling binuksan ang pinto na pinasukan namin kanina dahil sa sobrang pagkabigla. Ang lalaki natin mga tao, nagsitakbuhan tayo. Nagulat ako sa sigaw niyo kaya napatakbo na rin ako. Hindi ko rin kasi naasahan na yun ang laman. Creepy. Ani Fifth. Nagsilabasan sila habang ako'y nanatiling nakatayo sa gilid ng pinto. Malakas na malakas ang tibok ng puso ko at hindi ko mapipigilan ang sarili ko na mangamba na baka sa susunod ulo ko na ang nakalagay doon. Ramdam kong iyon ang purpose ng kung sino mang nagpadala nito. Gusto niyang iparating kung gaano siya kabrutal at kung anong maaari kong kalagyan kapag nagtagumpay siyang lapitan ako. Hindi pa man ay nagsisitayuan na ang mga balahibo ko sa katawan. Mukhang lagari pang ginamit sa pagputol ng ulo niya. Dinig ko ang tinig nila na nasa sala. Pinilit kong igalaw ang mga paa ko at naglakad patungong sala. Nasa center table pa rin ang box at nandoon ang ulo. Dilat ang mga mata habang balot ng dugo ang buong mukha. Natuyo na rin ang dugo sa buhok nito na ngayon ay walang direksyon. Wala na ang magkabila nitong tenga. Hindi ko napigilan ang masuka ng masamyo ang masangsang na amoy nito. Mabilis akong tumakbo papunta sa lababo at doon inilabas ang lahat ng maaari kong isuka. Naluluha ako sa sobrang pagbigay ng sikmura ko habang nagmumumog ng tubig para maibsan. Nasaan si Sakad? Boses ni King at ilang sandali lang ay narinig ko na ang mga yabag niya papalapit sa akin. Are you okay? Kaagad ako yumakap sa kanya. Natatakot ako. Bulong ko. Don't be. Nandito ako. Maprotektahan kita. Gumanti siya ng yakap at ramdam kong maingat niyang paghagod sa likod ko para kumalma. Natatakot ako para sa kaligtasan mo. Huwag mo akong alalahanin dahil matagal na ako sa trabahong ito. Hindi na ako nagsalita pa at nanatili na lamang na nakayakap sa kanya. Pumasok ka muna sa kwarto mo at magpahinga. Mukhang nangihina ka. Utos niya pero hindi ako nagpatinag. Ayoko. Sige, akong bahala. Napilitan akong humiwalay sa pagkakayakap sa kanya ngunit nakaakbay pa rin ang isang braso ko sa balikat niya. Pinakatitigan ko ang kanyang napakagandang mukha at dahan-dahan kong iniangat ang kamay ko para haplusin iyon. Huwag mong ipapahamak ang sarili mo kasi kapag nawala ka, baka hindi ko kayanin. Angela's person-over voice. Nang masagurong nasa malalim ng pagtulog sa second ay saka ko lumabas sa kanyang silid at iimbagang na bumalik sa sala ko na saan ang pinadalang regalo. Hindi pa rin umaalis ang magkakapatid na ipinagpasalamat ko dahil may pansamantalang bantay ito. Ikinonekta kong speaker kay Galero. Umakyat ka dito. Yes, Captain. Humarap sa akin sa first matapos nitong pagmasdan na nakakasukang ulo na nasa center table. Hindi na siya ligtas dito. Anya, tumango ako. I know. Masyado nang napapalapit sa panganib ang kapatid ko. Kaya kung maaari gusto ko matapos na ang kasong ito. Yun din ang gusto ko. Don't worry. Sisiguraduhin ko ligtas siya hanggang sa matapos na ang lahat. Pinakatitigan niya ng husto ang aksyon ko at muling nagsalita gamit ang seryosong tinig. Sana nga. Kunot-noo ko siyang tinaasan ng kilay dahil sa naging sagot niya. What do you mean? He just shrugged. Kilala kita. Bago pa man ako makasagot ay bumukas na ang pinto at pumasok si Galero. Salute. Sumaludo siya na sinagot ko ng tango. Naglakad ako papalapit sa center table na sinundan naman niya. Gusto kong imbestigahan mo ito at ibigay sa akin ang resulta bukas na bukas din. Utos ko. Walang pag-aalinlangan niyang pinulot ang box at nilinis ang pinagpatungan nito. Yes, Captain. Bukas na bukas din. Go on. Pagkatapos niyang sumaludo ay agad din siyang naglakad palabas. Pansin ko naman ang mapanuring tingin ni First na nakasunod dito. Sino siya? Head ng security team ko. In case na mapainkwentro habang binabantayan sa second.
Mapagkakatiwalaan ba siya? Napakibit balikat ako. Masasagot niya ng instinct mo. Okay. Tumalikod na siya at tinapik sa balikat ang mga kapatid. Let's go. Nasusuko pa rin ako hanggang ngayon. Danig kong sabi ni Fifth. Una na kami, Angela. Please, take care of our brother. Sa third at bahagyang tinapik ang balikat ko. Graduate si Kuya Sakan sa PMA at isa sana siyang magaling na alagad ng gobyerno. Kaso, hindi yun natuloy dahil sa nangyari sa kanya. Hindi na niya kaya ipagtanggol ang sarili niya kaya kahit ako'y umaasa sa'yo. Seryoso mukha ni Ford. Hindi ko mapigilan makaramdam ng pagkamangha dahil ngayon ko lang siya narinig na mahabang nagsalita. Pero mas nangingibabaw sa akin ang laman ng sinabi niya. Ano nangyari sa kanya? Na itanong ko. Pagkatapos ng graduation ni Kuya noon, ay may mga masasamang tao na kumidnap sa kanya. Magagaling sila, kaya wala ni isa sa amin na nakaalam sa nangyari. Although magaling si Kuya Sakan sa kahit na anong uri ng labanan, ay hindi niya na ipagtanggol ang sarili niya dahil marami ang mga ito at naunahan siya. They even drug him dahil alam nila, hindi nila kakayanin si Kuya kapag nasa ayos ito. Panimulang kwento ni Six. Halos isang buwan siyang nawala noon at nang ibalik sa amin, ay halos hindi na namin makilala. Na-trauma siya at ang balak niyang maging sundalo hindi natuloy dahil sa ginawang pag-torture sa kanya. Nabali ang mga paa niya at ang ibang parte ng katawan niya. Kaya mas pinili na lang ng mga magulang namin na maging artista siya. Happy-go-lucky at gawin ang gusto niya as long as hindi siya napapahamak. Isang taon nang tinagal na iba't ibang treatment na ginawa sa kanya bago siya bumalik sa dati. After that incident, ay may lihim na mga nagbabantay sa kanya. Kahit kami binabantayan siya. As you can see, malaking tao si Kuya Second pero mahina siya kaya kailangan na isang taong handang magbuhis ng buhay para sa kaligtasan niya. And I don't know kung bakit ikaw ang napili ni Daddy. Ngumiti sa akin sa 7. Tahimik lamang ako nakikinig sa kanila pero tahimik at lihim na tila pinipilas ang bawat parte ng puso ko. Hindi ko na malayang nakakuyom na mga kamao ko habang nakikinig sa kanilang kwento.